Kapag bumabiyahe sa bus, hindi lang daw traffic ang dapat paglaanan ng balde-balding pasensya, kundi pati ang mga kapwa pasahero na minsan pasaway sa sobrang ingay. Sa Singapore nga, inirereklamo ang malakas na boses ng mga OFW na napapasarap sa kwentuhan. Live mula sa Quezon City si Cedric Castillo, may paandar. Yes, Jessica, sakay tayo kanina ng isang bus katulad nito. Dahil dun sa mga nakausap natin ng mga pasahero, kailangan daw na magbaon ng mahaba-habang pasensya kung sasakay sa mga bus. Dahil kung minsan hindi daw maiwasan na makasakay ka o makasabay ng medyo maiingay sa loob ng sasakyan. Ayon sa Commission on Human Rights, kahit ganito raw ang sitwasyon na hindi daw dapat na paratangan na maiingay ang lahat ng Pilipino, kasama na dyan lalo yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Sa paghagupit ng bagyong Yolanda noong isang taon, may mga pagkakataong bakas pa rin ang mga ngiti sa ilan nating mga kababayan. At kahit pa sa personal nila mga pagsubok, tuwa at galak ang ipinararating ng mga OFW mula sa malayong panig ng daigdig. Ilang beses na nga nating napahanga ang mundo sa gaan ng disposisyon sa buhay ng mga Pinoy. Pero sa bansang Singapore, hindi ikinatuwa ng isang lokal doon ang pagiging masayahin na humantong sa pagiging maingay daw ng isang grupo ng OFWs. Sa post ng isang nagpakilala lamang bilang si H sa website na therealsingapore.com, binatikos ang di umunoy nakakagambalang ingay ng ilang Pinoy workers doon habang papunta sa isang kilalang tambayan tuwing araw ng linggo ng mga Pilipino sa Singapore. Ayon kay H, wala naman daw masama sa pagkukwentuhan at pagtatawanan, pero sa naranasan daw niyang malakulog at kidlat na ingay, hindi raw komportable at parang nasa Maynila raw ang kanyang biyahe. Payo pa ni H sa ibang Singaporeans, iwasang sumakay ng bus at tren papunta sa naturang lugar tuwing day off ng mga OFW. Ayon sa Commission on Human Rights o CHR, hindi naaayon sa karapatang pantao ang komentaryong ipinukol sa mga kababayan natin. Kung meron man daw biktima sa sitwasyong ito, hindi ang pasaherong si H, kundi ang mga OFW. Those kinds of comments are racist. Pag tayo daw nakikita-kita, parang meron tayong herd mentality, para tayong mga langgam na nagkukumpulan sa isang lugar. You always encounter those negative stereotypes, but what is important is the fact that those stereotypes actually have no basis in actual experience. Sa kanyang post, iminungkahi pa ni H na magtalaga ang pamahalaan ng Singapore ng sariling sasakyan para sa OFWs para hindi na makaabala pa sa iba. Sagot ng CHR, gara palang paglabag na raw sa karapatang pantao kung magkakaroon ng ganitong pulisiya. That's ridiculous. Aside from being demeaning and racist, they should not be the basis definitely of any policy or any law or any practice that will be sanctioned by any government. Dahil sa kanyang open letter, inulan ng kabi-kabilang batikos ang sender. Dito sa Metro Manila, hindi na nga siguro maikakaila ang pagkabarubal ng ilan sa atin kung unahan sa masasakyan ang pag-uusapan. Sa loob ng bus na ito na biyaheng Fairview sa Quezon City, sardinas ang inabot namin sa pagsampa. Kasabay ng tila pagmumuni-muni ng ilan, hyper namang nagkakatuwaan ng iba. Ayon sa konduktor, manhid na ang kanyang mga tenga sa ganitong mga pasahero. Naiinis talaga pero wala kami magagawa Hanap buhay namin nasa kalsada Ulit. Oo, pinapasensya na lang namin. Yung maharot, yung maingay pag nasa ganitong bus na pang publiko. Ikaw ba naiirita ka pag may makukulit sa sasakyan? Oo, lalo na pagkatabi ko. Pero nang ikwento namin ang kritisismong tinanggap ng ating mga kababayan sa ibang bansa, heto ang tugon ng ilang pasahero. Dapat ba ireklamo yan? Hindi naman, kasi katuwaan lang naman yun, hindi naman yun kaguluhan. Pwede rin. Kasi dapat tahimik. Siguro masaya lang sila kaya nagkita-kita sila kaya siguro gano'n. Kung halimbawa merong mga foreigner dito sa bus natin ito at medyo maingay sila, anong magiging reaksyon nyo? Natural lang. Wala naman. Kasi karapatan din naman nila na dito rin natin kahit hindi sila dito sa bansa natin. It's a trait that is common to all, not just Filipinos. Whenever, as I said, it's a natural reaction, it's an instinctive human reaction to express happiness, feel elated when you meet someone familiar.
Jessica, makikipag-ugnayan daw ang CHR sa Department of Labor and Employment patungkol nga o para maiparating dun sa pamahalaan ng Singapore. Yung iba pa mga reklamo ng umano'y discrimination sa mga kababayan natin doon. Doon daw kasi sa comment section ng therealsingapore.com ay may ilang Pinoy din na nag-express o nag-post kahalintulad nung experience nitong si tinaguriang H at ito raw ay patunay na hindi isolated case itong nangyaring ito, Jessica. Pero it might help din, Cedric, na paalalahanan ng ating mga kababayan, yung mga sumasakay ng bus, no, na, well, good manners and right conduct pa rin. Pagka okay lang naman maging masaya, di ba? Lalo na pagkasama mo yung barkada mo sa bus at para hindi kayo mainip, hindi kayo mabuisit sa traffic, okay lang magkasiyahan, basta ba hindi na kayo nakakagulo doon sa iba, di ba? Di ba may kasabihan nga, pag tinaas mo raw ang iyong kamay o inilagay mo sa iyong side, pag wala ka nabubunggo, okay lang. Pero once na may nabunggo ka na, yun na hindi na tama. Parang ganyan din, di ba? Tama yan, Jessica. Alam mo, isa doon sa mga nagawa nating stories before yung tinatawag na social punishment. Wala na rin mas mahirap o ito rin yung isa sa mga masasakit, lalo na di sa mga kalsada. Siguro, yung sa mga kababayan natin, gaya nga na nabanggit mo, wala naman problema kung medyo mag-iingay. Pero pag nakaramdam na sila ng medyo tahimik na yung paligid nila at medyo may pinaparinggan na sila, maganda na siguro na i-check na rin kung baka nagiging sobra na yung kanilang panggugulo, Jessica. Kaya dapat humingi ka rin ng pasensya at pangunawa dyan sa mga nabubulabog mo sa pagre-report mo dyan sa bus. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, sa iyong paandar.